bago kay Franklin Miano. Lagi naman eh. Ito MSB. Pati si Franklin, si Conor McGregor na damay. Pakinggan na natin. Ayan na. Quick one for today. Kung palagi mong iniisip yung future mo, you will be anxious. Kung palagi kang nakahawak sa past mo, you will be sad. Pero kung nakafocus ka kung ano ang meron ka ngayon and live your life in the present. Pero in fairness naman sa kanya, ilinagyan niya ng konting abubuts yung kanyang. Ito yung abubuts ko. By the way, raffle ticket dyan sa baba, sign up lang. You're happy. Ayan. Ito yung ginaya niya. Live in the future, you're anxious. If you live in the past, you're depressed. If you live in the now, you're happy. Ang keywords kasi dyan, kaya parang kaparehas, yung anxious, happy, at saka anxious, sad, and happy. Or depressed, sad, depressed. Medyo iniba lang ng terms ni Franklin Miano, pero it's the same idea basically. Yung structure ng pagkakasabi ni Conor McGregor. And ang iba sa kanila ni Conor McGregor kasi si Conor Tama na. Ang iba kasi sa kanila ni Conor McGregor, of course si Conor McGregor, spontaneous kasi yan na ano. Kasi magaling nga siya talagang salesman or magaling siyang magbenta ng mga fights dahil magaling siyang man-trash talk. Ito. Sabi ni Letro Lilo, pati ba naman si Conor McGregor kinopya ni Mignano? Malay mo, baka si Conor McGregor ay nag-MSB, di ba? Kasama siya. Kaya naman Franklin the Notorious Miano, sadness man. Interesting emote mo, boss. Ako nga rin, nagulat din ako eh. Kaso may comeback si Miano ngayon. Minsan nagsasawa na akong panoorin eh, kasi what's the point? Kasi hindi naman tumitigil yung tao eh. Basta, syempre karapatan niya naman mag-post, pero kung ayaw naman makinig sa inyo, ng tao sa inyo, why would you do it, 'di ba? So ang akin lang na-prove ko na yung point ko sa inyo about sa kanya, nasa sa inyo na yan kung sasali kayo or hindi. Pero ang concern ko ngayon kasi yung target market niya kasi. Ngayon kasi nag-change image siya, 'di ba? Macho man na siya, nakasando na. Sando gang. Sando gang. Dali na naman yan. Tagalog version kasi yan, idol. English yung kay Conor. Tama. Eto, kahit linya ata ni Badang gagayahin niya. Who knows? Diba? Pwedeng hindi, pwedeng oo. Franklin Miano, lugi say si Conor McGregor. Nagbigay ba ng credits kay Conor McGregor, kay Frank? Actually, yung if I'm not mistaken, yung sinasabi ko lagi na don't wish anyone a bad life. I think galing yun kay Chael Sonnen. I'm not sure kasi matagal ko nang naririnig yun. Hindi ko alam kung saan ko nang narinig. Pero if I'm not mistaken, galing yun kay Chael Sonnen. Si Chael Sonnen, isa siyang All-American wrestler ng UFC. Yan yung kalaban ni Anderson Silva na munti kang matalo si Anderson. Kasi ang galing niya talaga yung nag-Hail Mary butterfly triangle si Anderson Silva para matalo siya in the 5th round, I guess. Pero galing ni Sheldon. Franklin Miano, lugi sa'yo si Conor McGregor. Nagbigay ka ba ng credits kay McGregor kay Frank? Lang yan, gumamit pa si McGregor ng Google para matranslate sa English at manggayan ng sabi ni Hunyang. Ano ba yung tao na yan, di nauubusan ng kahihiyan? Mamalay nyo naman, passion niya talaga yung paggawa ng video. Pwede naman kasi niya next i-attribute na alam mo, mas na-appreciate ko pa si Carl eh. Kasi si Carl, di ba, may ganyan din siya. Yung sabi ni Steve Harvey, pero alam mo yung mga ganyan kasi, may mga na-achieve ng tao. Yung mga na sila, kilala na sila sa society natin. Every word they say, we tend to gravitate towards them. Like for example, yung kay Duterte, 'di ba? Maraming taong nakikinig kay Duterte or kay Ontiveros, or kung sino yung paborito niyong politiko or even yung paborito niyong influencers, diba? Kaya ako, yung magagandang naririnig ko, like for example, don't wish anyone a bad life. Ang tagal ko nang sinasabi yan dito sa channel ko na to. Pero sinasabi ko lagi yun kasi you get a lot of hate from social media. You get a lot of bash, you get a lot of
bad stuff sa social media. Pero ako, I don't always wish anyone a bad life. This is why, as much as possible, kung mapagbibigyan ko yung taong gumagawa sa akin ng hindi maganda, pagbibigyan ko na lang kasi, okay naman ako sa buhay ko eh. Hindi naman ako yung nagagalit kapag nagko-content ako, sila naman eh. And siguro, baka ganun din yung philosophy ni Franklin Miano, di ba? Nagbigay ba ng credits kay Frank yan? Langya, gumamit pa si McGregor ng Google para ano ba yung taong yan? Hindi naubusan ng kaya yan. Nabuga ko bigla yung kape ko sa last friends ni mga kimihan. Kahit motivational beads, kopya pa rin. Ganyan talaga magawan matapos mag-gym. Nag-iba siya ng image di ba? Ano na siya ngayon? Macho. Halata naman si McGregor yung walang originality. Malay naman natin, di ba? Halata naman si McGregor ang gumaya kay Idol. Sabi ni Nico David, buti na lang nakasub sa MSB si McGregor. Wala talagang originality. Kung hindi mo kaya ipagawa mo sa iba. Trying hard maging motivational speaker no. Hindi ko rin talaga magets yung motivational speaking dito sa internet. Kasi yung motivational speaking nila is just one video, di ba? It's just one video that it would make you feel good for a very short amount of time. Kasi nga di ba, napag-aralan na natin to kung napanood yung content ko about doon sa interval, teka lang, hahanapin ko lang yung tamang word intermittent reward. Ano yan? Teka. Ito, ano yan? Ito, alam ko na. Ito. Okay. Ito yung tamang term dun eh. Yung tinatawag na random intermittent rewards. Wait lang, basahin natin. Is commonly referred in the context of slot machine or social media. We madly push buttons again, not because the rewards is guaranteed, but because there is a chance something could come up. A phenomenon exists in animals and humans. So, it works also in social media. Halimbawa, nag-i-scroll kayo. Siguro mas maganda kunin natin yung TikTok para meron tayong visual aids na tinatawag. Okay. Ayun! Kita mo ang presyo, boss. Okay, so si Danian tsaka hindi ko gusto to. Next. Politika, ayoko. Next. Alam ko ng lahat. Politika again, next. Alam niyo po ba bakit Si Gabe. napakatapang ni Digong na mag-attend sa mga Senate hearing? Next na natin. Binigay mo sa museum mo to. Next natin ulit. Puro politika. Commercial. Ito. Oops, nakakatawa to. Baka ito na yung hinahanap kong shot of dopamine sa utak ko. Ng bahay. Hindi, naglaba kasi ako sa kanagluto. Ano ka ba naman bata ka? Si Kuya Fons. Apitadang baka, hintay mo nila maluluto. So let's assume na natawa ko rito kasi si Kuya Fons nakakatawa naman yan. Pasensya ka na Kuya Fons, hindi ko muna tatapusin ngayon. So ang point dito kasi, when you're scrolling through social media, you tend to find something that might interest you. You keep on scrolling because the next one might interest you. Si Taiga. Si Daddy Taiga pa. Ito. Actually, maganda tong dalawang to. Nakakatawa tong dalawang to eh. Ito. Gusto ko talaga to. Bawal yan! Problema ako eh. Ano ba problema mo? Lasing ko daw ako eh. Problema nga yan, pare. Diba? So, this is something that my brain likes. So, ito yung konsepto ng variable intermittent reward. Kasi hindi mo alam kung kailan mo yung gusto mo. Pero you keep on scrolling kasi while you're scrolling, you feel okay. Yung pinaka-high ng dopamine ang hinahanap mo. Ito, tamang dosage lang. Uy, fuck. Tamang dosage lang. Tapos pagka nakita mo na yung gusto mong makita, this is where you stop. It's similar with the motivational speaking. Yung motivational speaking na yun, yun yung parang
dopamine shot na hinahanap mo when you are scrolling through social media. Ang problema lang when you see Franklin Miano naman, lalong-lalo na pagkilala mo siya, na meron siyang reputation sa'yo na na-debunk na ng maraming influencer, not only me, you tend to have a different take dun sa sinasabi niya. Lalong-lalo na kung alam mo yung reference nung sinasabi niya. 'Di ba? Ito, lap trip talaga. No to. Okay, hindi ko nababasahin yan. Miano is back sa meta. Ganda ng bars niya, idol. Hindi nga ako nagsalita eh. Nakalagay naman sa post ni McGregor, CTTO daw. Eh di nang gaya lang si McGregor kay Coach Frank Burger. Lubog mo na yan, na para di na magre-resurface yan. Well, yun nga, alam mo naman, wala naman kasi talagang kwenta ang mga rito, ang mga ginagawa ng mga tao dito sa social media. As long as people will support you, lalabas at lalabas yan. Siguro may market pa siya na hindi natin alam. Kasi, ayun o. Lakas, kayo na lang magbasa ng mga bad words. Ayoko na ng niyan. Kasi, Franklin Muñaño, Mr. Copy-Paste. Ayan. Pirate Captain If, maya na. Notorious copycat. Ayan, baka mali nyo, redemption arc niya na yan kasi nagba-biceps na siya. Sana all may biceps. Hey! Anyway, mga kamads, mga kaibigan, that's all for me for today. Abangan na lang natin ang susunod na posting ni Franklin Miano if there's something interesting that comes up. Gege, mga lods.